Nasaan ang hari ng mga Hudyo? Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, "Saan ba isisilang ang Kristo?" Tumugon sila, "Sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel." Ang tanong ng tatlong pantas mula sa silangan, nasaan ang bagong silang na hari ng mga Hudyo? Dulot ng pagkabalisa at takot kay Haring Herodes, sapagkat nangangahulugan ito ng banta sa kanyang pwesto at naisip niyang kailangang mawala ang bagong hari ng mga Hudyo. Nais niyang siguraduhin na walang ibang haring aagaw sa kanyang kinalalagyan. Si Jesus ay ipinanganak bilang hari ng mga Hudyo. Ngunit nais ipakita sa atin ni San Mateo na mula pa sa simula na si Jesus ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang pagdalaw ng mga di-Hudyo o mga mago na nag-alay sa kanya ng kanilang mga dunong o talento at mga handog ay ang paraan ni San Mateo upang matukoy na si Jesus ay hari ng lahat ng mga bansa at isinilang para sa ating lahat. Sa Biblia, madalas na ipinakikilala ang Diyos bilang isang hari. Nakapaloob sa tungkulin ng isang hari ang tiyakin ang pag-iral ng hustisya para sa kanyang mga nasasakupan at protektahan sila laban sa mga dayuhang mananakop. Dapat ding protektahan ng hari ang mahihirap at mahihina mula sa pagsasamantala ng mga mayayaman. Dahil sa lahat ng mga pananagutang ito, ang hari ay itinuturing na anak ng Diyos. Sa paglalarawan kay Jesus sa ating katisismo, sinasabing ang mga tanda na ipinapakita ni Jesus ay nagpapatotoo na siya ang sinugo ng Ama. Naghihikayat ang mga ito na sumampalataya kay Jesus. Ipinagkakaloob ang hinihingi ng mga lumalapit sa Kanya. Kaya't ang mga himala ay nagpapalakas ng pananampalataya sa Kanya, na gumagawa ng mga gawain ng Ama. Ang mga ito ay nagpapatotoo na Siya ang anak ng Diyos. Ayon sa katisismo ng Iglesia Katolika, ang Epifanya ay ang pagpapakita ni Jesus bilang Mesiyas ng Israel, anak ng Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan. Ipinagdiriwang ng Epifanya ang pagsamba ng mga mago kay Jesus na galing sa silangan. Sa mga mago, larawan ng mga pagano sa mga karatig bayan, nakikita ng Ebanghelyo ang mga unang bansa na tatanggap sa mabuting balita ng kaligtasan sa pagkakatawang tao ng Panginoon. Ang kanilang pagdating ay nangangahulugan na ang mga pagano ay maaaring matuklasan si Jesus at sambahin siya bilang anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo. Sa pamamagitan lamang ng pagbaling sa mga Hudyo at pagtanggap mula sa kanila ng mesyanikong pangako na nakapaloob sa lumang tipan.
Sa panahon ngayon, maraming mga relihiyosong kilusan ang iginigiit ang pagsisisi at paniniwala kay Jesus bilang isang personal na tagapagligtas. Tama naman ito, ngunit ang pagdating ni Jesus sa ating buhay ay hindi lamang dapat magdulot ng isang magandang pakiramdam. Dapat itong makita sa buong pagkatao at buhay natin. Kung nakita at tinanggap na natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, ngunit wala namang nagbago sa paraan ng ating pamumuhay, hindi pa rin talaga si Jesus ang sentro ng ating buhay. Sa ating katikesis, ang Epifanya ay ang pagpapakita ni Jesus bilang Mesiyas ng Israel, anak ng Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan. Ano-ano ang mga paraan na tayo'y magiging daan ng pagpapakita ni Jesus sa mga taong nakakasalamuhan natin? Una ay sa pagiging halimbawa ng pagiging mabuting tao sa kapwa, tulad ng pagmamalasakit, pagdamay at pagbabahagi ng mga kakayahan o dunong sa iba. Ikalawa ay sa pagbibigay ng pag-asa sa mga taong nasasadhak sa mga suliranin at hirap ng buhay. Sa ating pagsusumikap, kasipagan, diskarteng tama at pagiging masayahin, nakapagbibigay tayo ng liwanag at inspirasyon sa buhay ng iba. At ikatlo, ibahagi natin sa iba ang karanasan natin na nakita natin ang Diyos na kumilos sa ating buhay. Huwag tayong mahiyang magkwento kung gaano kabuti ang Diyos, lalo na doon sa mga hindi bumibitaw sa pagsampalataya sa Kanya.